May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pinto't pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, ginulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat at sa lahat ng ating pong mga sumusubaybay sa ating channel. Mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Samahan niyo po kami muli sa pagpapatuloy sa pagtalakay sa aklat ni Job. Tatalakayin po natin ngayon ay Kabanata 30. Okay, kapatid? Kabanata 30. Ang hirap at pagdurusa ni Job. Ngunit ngayon, ang mga lalaking mas bata sa akin ay tinutuya ako, na ang kanilang mga ama ay hindi man lang karapat-dapat na isama sa mga aso na nagbabantay ng aking kawan. Ano ang pakinabang ng kanilang lakas sa akin, kung ang sigla nila ay wala na? Dahil sa gutom at paghihikahos, sila ay gumagala sa tigang na lupain at sa ilang sa gabi. Kumakain sila ng damong maalat mula sa mga palumpong, at ang kanilang pagkain ay ang ugat ng halamang tinikan. Sila ay itinaboy mula sa lipunan, tinatawag na mga magnanakaw at itinataboy na parang mga kriminal. Napilitan silang manirahan sa tuyong ilog, sa pagitan ng mga bato at sa mga lungga sa lupa. Sila ay umuungol sa mga palumpong at nagsisiksikan sa mga dawagan. Isang lahing walang dangal at walang pangalan, itinaboy sila mula sa lupain. At ngayon ako ay kanilang tinutukso sa kanilang mga awitin, naging kasabihan na ako sa kanila. Kinamumuhian nila ako at lumalayo sa akin. Hindi sila nag-aatubiling duraan ang aking mukha. Ngayong pinabayaan na ni Yahawa ang aking pananggalang at dinanas ko ang pahirap, walang paggalang na itinuring nila ako. Sa aking kanan, sinalakay ako ng kanilang pangkat, inilagay nila ang mga bitag sa aking mga paa, at nagtayo ng kanilang mga panlusob laban sa akin. Sinisira nila ang aking daraanan, at tagumpay sila sa pagpapabagsak sa akin. Wala nang tutulong sa kanya, sabi nila. Sila ay sumusugod sa naglalakihang siwang. Sa gitna ng guho, sila ay dumadaluhong. Ako ay ibinalot ng matinding takot, itinangay ng hangin ang aking dangal, at naglaho ang aking kapanatagan na parang ulap. At ngayon, ang aking buhay ay unti-unting nawawala. Hinahawakan ako ng mga araw ng pagdurusa. Gabi-gabi parang tinutusok ang aking mga buto. Ang aking matinding sakit ay hindi tumitigil. Noong araw sa kanyang dakilang kapangyarihan, si Yahawa ay parang kasuotan sa akin. Hinigpitan niya ako tulad ng kwelyo ng aking damit.
Ngunit ngayon itinapon ako ni Satanas sa putik at ako ay naging alabok at abo. Tumatawag ako kay Yahweh, ngunit hindi pa siya sumasagot. Tumatayo ako, ngunit hindi pa niya ako inaabot. Si Satanas ay naging malupit sa akin. Sa lakas ng kanyang kamay, ako ay kanyang pinahirapan. Hinablot niya ako at tinangay ng hangin. Tinapon ako sa gitna ng bagyo. Alam kong ibababa ako ni Satanas sa kamatayan, sa tirahan ng mga patay. Wala ni isa mang lumapit upang tulungan ang taong durog na at umiiyak para sa saklolo tulad ko. Hindi ba ako lumuha para sa mga nahihirapan? Hindi ba ako nagdalamhati para sa mga mahihirap? Ngunit nang umasa ako sa kabutihan, kasamaan ang dumating. Nang hanapin ko ang liwanag, kadiliman ang sumalubong sa akin. Ang kirot sa loob ko ay hindi tumitigil. Araw-araw, hinaharap ko ang aking pagdurusa. Ako ay naglalakad na may maitim na balat, hindi dahil sa araw. Tumatayo ako sa gitna ng kapulungan at humihingi ng tulong, ngunit wala akong natatanggap. Naging kapatid ako ng mga asong gubat, isang kasama ng mga kwago. Naging kapatid ako ng mga asong gubat, isang kasama ng mga kwago. Ang aking balat ay umitim at nagbabalat. Ang aking katawan ay nasusunog sa lagnat. Ang aking alpa ay tumunog sa pagluluksa. Ang aking plauta ay sa tunog ng panaghoy. Reaction lang, para na siyang dito, no? Ang kanyang balat ay umitim. So parang siyang taong grasa. Tapos nagnanak pa yung kanyang mga pigsa, no? Tapos yung sinabi niya, yung mga taong palaboy, yung mga anak nun, dinuduraan pa siya at tinutuya. So, ibig sabihin, yung pinakamababang klase, tinutuya siya. So, ganun siya ka na ano sa lusak. Ganun siya na, Para kasi, samantalang dati, oo, para siyang hari. Parang hari siya oo. nung kanyang nung Siguro maayos pa sis, yung hindi kanyang na siya buhay. Hindi pa siya nakikilala. inaano ni Satanas. Mm-mm. Hindi na kasi siguro siya nakikilala, sis. Kaya horrible ang hitsura niya, no? Oo. Yun lang po. Kayo, may mga ibang komento? Parang biglang nawala yung kanyang karangyaan. So kahit yung maliliit na tao, hindi na siya nakilala. Ang tingin sa kanya ay isa na siyang taong grasa. Ganda yan. Parang baliw, no? Oo. So talagang hinubaran siya ng hinubaran siya ni Satanas ng kanyang katuwiran. Tinanggalan siya ng katuwiran. Kasi hindi na siya nakikilala ng mga tao, di ba? Hindi katuwiran. Ano ba yun? Ano ba? Karangyaan. Karangyaan, Karangyaan. oo. Oo. So, siguro ito si Job. Respetadong tao ito. Kasi nga, di ba, tama, mayaman nga siya. Yung estado baga. Kaso, pagka pala dumadating ang tao sa ganyang sitwasyon gaya ng naranasan ni Job, hindi pala estado, social status, tsaka
at saka yung panlabas na circumstances ang mag-define sa pagiging worth ng isang tao. Ano? Oo. Pero kay Job, nawala man lahat sa kanya yun, sa tingin ng mga nagtuya sa kanya, pero yung worth niya being a person, ang alahayam lang ang nakakaalam nun, nandoon pa rin, hindi yan nawala. Mm. Oo. Dahil hindi naman talaga siya nag-change inwardly. Yung physical niya lang ang nasira. Kasi pinahintulutan yun, yung word na yun, no? Pinahintulutan ng alahayam na i-touch ng demonyo, ni Satanas, ang kanyang physical. Pero ganun pa man, matibay, matatag si Job sa pananalig sa alahayam. Yada. So, sa atin dito, minsan, sa sitwasyon ni Job, di ba? Ang hirap kaya nang wala kang mahingahan. Tama, mga kapatid. Oo. Kasi dapat yung mga kaibigan niya, di ko alam kung kaibigan niya nga yan, dahil naging advocate naman pala sila ng kaaway. Imbes sila yung hihingahan niya, hindi, lalo pa siyang diniin, nilugmok. Kaya sa time siguro din natin, pag dumating yung mga ganitong panahon, mga pangyayari na hindi natin minsan maiwasan, kung wala man tayong mahingahan sa ating mga saloobin, sa ating pinagdadaanan, siguro idaan natin sa pagsusulat. Isusulat natin doon kasi kailangan natin yun ilabas para hindi tayo ma-torment. Ano ba? Para hindi tayo ma-stress ng sobra. Tama Na ka dyan, sis. minsan magiging dahilan na mabaliw ang isang tao. Hmm. So, mayroong meditation siguro na magandang gagawin, yung silence na makipag-usap ka lang sa kanya straightway. Katahimikan ang kailangan, magpalakas ng mag-isa, 'di ba? Kasi minsan walking alone, minsan doon ka pa mas mabilis kaysa sa yung meron kang mga kasama, kung problema lang pala sila, iyaan mo na, 'di ba? Ang kagandahan kay Job kasi nanatili siyang nakafocus sa alahayam. Nakakatuwa. Yada. So, kapag diyan tayo kakapit, it is a choice Hmm. na manatili tayong nasa panig ng ating alahayam. At doon tayo nakakakuha ng sapat na lakas o kalakasan, sapat na inner peace, sapat na tatag, sapat na lakas, physically, mentally, emotionally, wala man yung financially. 'Di ba? Kasi hindi rin financial minsan ang magiging dahilan para i-suffice ang ating joy inside, 'di ba? Although kailangan natin financial, pero iba din talaga yung mga abstract na mga pangangailangan kapag sila ating hinahanap, matatagpuan lamang sa ating alahayam. Yada. Kapatid. So, ganyan Din kasi ba ang ako? ginawa ko noon, sis, Nung ako'y dumaranas ng matinding paghihirap, nung ako ay nasa piling ng aking mga tiyahin, talagang wala akong mapagsabihan, wala akong nakakausap, walang mapaghihingahan. So, ang naging kaibigan ko ay ang aking notebook at panulat. Ayun. Nung time na yon, nakasulat ako ng maraming mga maiksing kwento, tula, hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataon na maipublish yung aking mga ginawang kwento doon sa Liwayway. Liwayway pa dati. Oo, saka yung sa Comics. Youngster. Oh. Oo. So,
Doon ko inilabas yung aking mga hinaing, lahat ng aking mga sakit na nararamdaman. So nakatulong, nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-release yung aking mga kapighatian. Mm. So, Pero 'di ba, salamat sa yung Alahayam sapagkat hindi niya hinayaan na ako'y manatili sa ganong sitwasyon. Hanggang sa binigyan niya pa ako ng pagkakataon na makilala ang kanyang tunay na pangalan at narito na tayo ngayon at nag-aaral sa kanyang mga salita. mm. So, At salamat saka sa yung Alahayam. yada. At saka yung honest na expression natin ng suffering natin 'pag nasi-share natin 'yan hindi ibig sabihin na 'yan ay weakness, Mm. 'di ba? Ano lang siya, paglalahad. O kagaya niyan, naisusulat mo, hindi nga lang nasasabi verbally kasi wala ngang mapagsabihan. Pero the moment na nailabas mo 'yun, bumabalik ka sa dati mong strength. Kumbaga, Yun. nakakatayo ka ulit, Instead na nakakabangon ka ulit. malugmok ka, Kulang na. pag na-release mo na yung sama ng loob mo, parang nakakaramdam ka ng kapayapaan Mga Yun, timing. oo. at naa-appreciate yung mga ginagawa ko dati. Mm. At ang kagandahan doon sa buhay natin na ito, 'pag meron tayong mga nai-encounter na dumadanas ng gaya ng ating mga naranasan, nagiging inspirasyon ka sa kanila, Inspirasyon. oo. Oo. Isang bagay na nakapagbigay sa kanila ng kagaanan. Dahil hindi lang pala ako mag-isa dumaranas ng ganito, meron pala akong kasama, hindi ba? Yeah. At sa mga bagay na yun, hindi ka pinapabayaan ng kung kanino ka pumanig. Kasi siya na pinanigan natin ay tapat sa mga pangako niya. Siyempre, ating alahayam, waya. Okay, salamat sa Alahayam. Sige, magpatuloy tayo, kapatid. Kabanata Oo. 31. Huling panaghoy ni Job. Nakipagtipan ako sa aking mga mata na hindi ako titingin na may pagnanasa sa mga dalagang babae. Sapagkat ano ang ating tipan kay Yahweh sa itaas, ang ating matuwid na mana mula sa Alahayam, hindi ba't kapahamakan ang para sa masasama at sakuna ang sa mga gumagawa ng kasamaan? Hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad at binibilang ang bawat hakbang ko? Kung ako ay lumakad sa kasinungalingan o kung ang aking mga paa ay nagmadali sa panlilinlang, hayaan nawa akong timbangin ni Yahweh sa tapat na timbangan at malalaman niyang ako ay walang sala. Kung ang aking mga hakbang ay lumihis sa matuwid na landas, kung ang puso ko ay nailigaw ng aking mga mata, o kung ang aking mga kamay ay nadungisan, hayaang iba ang kumain ng aking itinanim, at hayaang ang aking ani ay mabunot. Kung ang puso ko ay naakit ng isang babae, o kung ako ay nagmatsyag sa pintuan ng aking kapitbahay, hayaang ang aking asawa ay maggiling ng butil para sa ibang lalaki, at hayaang sumiping sa kanya ang ibang lalaki. Sapagkat iyon ay kasamaan, isang kasalanang dapat hatulan. Ito ay parang apoy na sumusunog hanggang sa pagkalipol. Kaya nitong sirain ang aking ani. Kung ako ay nagkait ng katarungan sa alinman sa aking mga alipin nang sila ay may hinanakit
laban sa akin? Ano ang aking magagawa kapag hinarap ako ni Hawa? Paano ako makakasagot kapag ako ay siningil? Hindi ba siya rin ang lumalang sa akin sa sinapupunan ang siyang lumalang sa kanila? Kung ako ay nagkait sa mga dukha ng kanilang pangangailangan, o kung hinayaan kong manlupaypay ang mata ng balo, kung hindi ko ibinahagi ang aking tinapay sa mga ulila, ngunit mula pa sa aking kabataan ay itinuring ko silang tulad ng isang ama, at mula sa aking pagsilang ay ginabayan ko ang balo. Balo. Kung may nakita akong naghihirap dahil sa kakulangan ng kasuotan, o ang mga nangangailangan na walang damit, at hindi nila ako pinagpala dahil sa pagpapainit ko sa kanila, kung itinaas ko ang aking kamay laban sa mga ulila, yamang ako ay may kapangyarihan sa hukuman. Hayaang malagot ang aking braso mula sa balikat, hayaang ito ay mabali mula sa kasukasuan. Sapagkat kinatatakutan ko ang kapahamakan mula kay Yahwa, at dahil sa takot sa kanyang kamangha-manghang kapangyarihan, hindi ko magagawang gawin ang gayong mga bagay. Kung inasahan ko ang ginto, o kung sinabi ko sa dalisay na ginto, ikaw ang aking seguridad. Kung ako ay nagalak dahil sa aking malaking kayamanan, ang yaman na itinamo ng aking mga kamay, kung aking tinignan ng may paghanga ang araw sa kanyang liwanag, o ang buwan sa kanyang ningning, hanggang sa aking puso ay lihim na naakit, at ang aking kamay ay nag-alay sa kanila ng halik bilang pagsamba. Ito rin ay isang kasalanang dapat hatulan, sapagkat ito ay isang pagtataksil kay Yahwa na aking alahayam. Kung ako ay natuwa sa kapahamakan ng aking kaaway, o kung ako ay nagdiwang sa kanyang kasawian, ngunit hindi ko pinahintulutang magkasala ang aking labi sa pamamagitan ng pagsumpa sa kanyang buhay. Kung ang mga tao sa aking sambahayan ay hindi kailanman nagsabi, sino ang hindi nabusog sa pagkain ni Job? Ngunit walang dayuhang kailangang matulog sa lansangan, sapagkat laging bukas ang aking pinto para sa mga manlalakbay. Kung itinago ko ang aking kasalanan tulad ng ginagawa ng iba, sa pamamagitan ng pagtatago ng aking pagkakasala sa aking puso, dahil sa takot ko sa tao at pangamba sa paghamak ng mga lipi, kaya ako ay nanahimik at hindi lumabas. O kung may isang makikinig sa akin, ilalagdaan ko ngayon ang aking pagtatanggol. Hayaan ang aking tagapag-akusa na isulat ang kanyang sakdal, at hayaang si Yahwa na aking alhayam ang humatol. Tiyak na ipapasan ko ito sa aking balikat. Isusuot ko ito na parang korona. Iuulat ko sa kanya ang bawat hakbang ko. Ihaharap ko ito sa kanya bilang isang pinuno. Kung ang aking lupa ay sumisigaw laban sa akin, at ang mga tudling nito ay nabasa ng luha, kung kinain ko ang ani nito nang hindi nagbabayad, o sinira ko ang loob ng mga nangungupahan dito, hayaang matinik na damo ang tumubo sa halip na trigo, at mabahong panirang damo sa halip na sebada.
Pagkatapos ibuhos ang kanyang puso, si Job ay nanatiling tahimik. Dito gumamit ng ng second person. So, ibig sabihin hindi si Job ang sumulat nito. Di ba, sis? Ay, hindi, baka kulang lang ng quotation sa Sebada. Pagkatapos, ibuhos ang kanyang saan nag-umpisa? Baka kulang lang ng quotation Saan? sa verse 1. O, yun, sa verse 1, may quotation. Mark, verse 1. Tapos, lalagyan mo ng quotation bago yung sa anong verse na tayo? Ibada. 31, no? Kasi dito, Oo, pagkatapos sa Sebada. ibuhos ang kanyang puso, si Job ay nanatiling tahimik. So, ibig sabihin, hindi si Job ang writer nito. Oo. Ibang After tao. ng period. Oo. Kwento to di ba? Narrative Oo. to ng ni Job. Puro Kaya nga, quotation to puro quotation. Kaya di ba pag may abang Oo, hindi si Job. Baka yung mga mga ano, saling kwento. so, Walang nakasulat. Ba? hindi talaga si Job ang nito, ang writer. Oo. So, may comment lang ako dito sa verse 26. Kung aking tiningnan ng may paghanga ang araw sa kanyang liwanag o ang buwan sa kanyang ningning, hanggang sa ang aking puso ay lihim na naakit at ang aking kamay ay nag-alay sa kanila ng halik bilang pagsamba. Diba yung talagang idolatry, hindi na Oo, necessarily idolatry. kahit ang nature, o Hmm. kahit siguro kapwa tao, ganyan, pag naghumanga ka ng labis-labis, idolatry yun, no? Hmm. Ang araw. Di ba sa naalala ko sa Katoliko nasa harapan mo mismo yung araw. Di ba? Yung, Tapos, di ba sa verse 29, parang sa akin, kung ako ay natuwa sa kapahamakan ng aking kaaway, o kung ako ay nagdiwang sa kanyang kasawian, o sabi niya, kasi, di ba, pag may kaaway ka, di ba? Tapos, parang, talagang tapos, tapos may masamang nangyari sa kanya at ikaw natuwa. Ngunit hindi ko pinahintulutang magkasala ang aking labi sa pamamagitan ng pagsumpa sa kanyang buhay. So, yung pagsasalita ng masama o pagsumpa yun ang kasalanan. Pero yung emotion kasi is neutral. Kung malungkot ka o matuwa ka, hindi ka pa nagkasala nun. Kasi neutral Natural, di ba? Pag kalaban mo, di ba, yung may lagi kang pine-persecute, tapos bumagsak ang niya. Di ba, hindi mo maalis na matuwa, parang pinaghiganti ka ng alahayam, di ba? Oo. Pero huwag kang magsasalita o isusumpa ang kanilang buhay. Doon ka magkakasala sa iyong Oo. sasabihin. Usually, Kasi emotion is neutral yan. yeah. Usually naman sis, ang response natin pagka ganyan, salamat sa alahayam sapagkat ipinaghiganti niya ako. Diba? Oo. O kaya, hindi nangyari sa akin. Pero di ba, may Oo. mga din ng alahayam sa mga Israelita. Hindi ko ginawa sa inyo yun dahil kayo ay makatuwiran. Dahil sila ay masama. Di ba sinasabi minsan ng Oo. alahayam? Hindi Oo. paghiganti sa inyo yun. Hindi ko ay pinaghiganti dahil sila ay masama. Kaya ako Oo. sila nililipol. Diba, Pwedeng sabi ganun. ng sabi ng mensahero, hindi masama ang maghiganti sa sa kaaway mo. Kaya nga inalis niya yung Kaaway mo yung bang tawag yun, yung love, Love your enemies. love your Love your enemies. enemies. Pag Oo. sinampal ka sa strike your left cheek, pati Oo. yung right cheek, pati yung left bigay mo. That is Oo, mali daw gawa yun, sabi niya, di ba? Na kapag Oo. sinampal ka, ay wag mo nang hayaan na sampalin ka uli. Di ba? Yun ang sabi ng mensahero Mm-mm.
Kaya inalis niya yun sa Torah yung Kahit yung love mga your enemies. competitor mo. Oo. Oo. Pati yung mga competitor mo kahit sa business o Mm. kakatrabaho mo, pag medyo nakaka-stress sa sa'yo, toxic na, di ba pag natanggal, o parang, ay, salamat. Pero that is neutral. Emotion mo yun eh. Pag meron kang sinabi pala, ayun, doon ka magkakasala. O sabi, Oo. buti nga. Parang, oo, natural na emosyon natin yun. Oo, neutral Pero yun. ang kasalanan kung buti nga sa'yo kasi masama Mura ka, ka. ganyan. So parang Nanghusga ka eh. oo, ang sabi ng mensahero, basta palagi tayong nasa katuwiran. Oo. Baka mas maganda nga ang plano sa kanya kaya Oo, di ba? oo. Binagsak. Oh, Mm. mahigitan ka pa niya, eh, di ikaw naman ang Kasi 'di ba, vengeance is not ours. It belongs Oo. to the Alahayam. So, may Naranasan mga ko ano yan po, kaya. ano yun, sis? Ano, ewan ko lang ha, maaring ang alahayam nga kasi talaga puso ng tao ang tinitingnan kung gaano ka humihingi sa kanya, nakikiusap sa kanya. Kasi yung kagaya niyan, oo, hindi kaya natin ugali yung magsabi na, ayan, buti nga sa'yo, 'di ba? Kasi sa panahon ko noon, nung nasa isang lugar ako na merong mga taong iba ang sinasabi laban sa akin, gano'n. Malaman ko na lang, pumapanaw sila. Kaya nasasabi ko, nitong nakilala natin ang tunay na pangalan ng ating alahaya. Parang hindi ko lang ngayon naranasan yung vengeance niya eh. Kahit noon na wala pa ako sa encounter na to, naranasan ko noon. Kaya nasasabi ko sa sarili ko na siguro depende yan sa motive o sa laman ng puso mo na nakikipag-usap ka, pero ang tunay na may likha, naririnig ka. Kaya ginagawa niya yung part niya para sa'yo. Pero kapag nakita mo naman na may pangit na nangyari doon sa mga taong iba, pangit ang kanilang inasal sa'yo, hindi ka makapagsalita ng anything eh. Kundi magugulat ka at parang matatakot ka na magsalita. Kundi nandoon ka sa papuri, pasalamat sa alahayam at parang yung bang yung AWE, yung na grabe, ganon. Pero sinasarili ko yung mga ganon. Kaya sige. Pero ako, sis, hindi ako magiging hypocrisy. Yung mga nagmandarambo ngayon, di ba na-expose sila? Natutuwa ako nun eh. Hindi ko, Ayun, oo. yan, yung mga ganyan. Oo nga. Hindi sa personal. Usually naman, na-expose, natural buti na nga, ano yan parang eh, ganun, parang di ba? expression, 'di ba? Oo, kasi parang may yung leveling, kumbaga may hustisya, nagaganap ang hustisya. Pero pag siguro Oo. yung paglubok na, kaya lang kasi ang point kasi dito, hindi natin alam ang plano ng alahayam. Personal Pero na kaaway naman yung binabanggit nasa yun. prophecy. Nasa prophecy naman yung mga sinabing, yung mga ilulubok niya, no? Pero ang mag-ingat tayo sa ating mga sasabihin, mabitawang salita. Kasi baka mamaya, maranasan mo din yon yung naranasan nila, di ba? Kaya nga, mahirap magsalita. Kaya nga sabi ko, ako nananahimik ako. Nalahimik na lang ako. Pero kasi 'di ba, nandoon sa Psalms 91 na only with your eyes you will see the reward of the wicked. Kaya iba naman Sis, yung ako,
Yung kasalanan ng politiko sa personal na kaaway. Oo. Pero yung Ayun, sinabi ni Sis natutuwa ako syempre Precious, nung napanood na mo ano ko sa din TV. yon. Naranasan ko din yan, Sis. Bata ako. Oo. Hindi ko lang, ayoko lang ikwento ng Pero, maraming, ah, ah, maraming akong pagsubok na din. Bata pa lang ako. Kaya, nakikita ko, alam mo, namamatay. Parang Mm-mm. pinaprevent ng, na totally akong masira. Mhm. Maraming, tapos yung mga papasok ko, yung mga nang bubuli, wala na lang, wala na saan. At saka, ako kasi medyo tahimik ako, sobrang timid ako. So, attractive ako sa mga talaga. Pero laging merong nagtatanggol sa akin. Hindi ko kailangan pagtanggol. Merong ibang taong ginagamit ang alahayam para ako Oo. ipagtanggol. Oo. So, Ti- pero ngayon ko na in hindsight, sabi ko bakit Mhm. nawala, ganun, namatay, no, agang bata pa, namatay na, ganun. Oo. So, in hindsight ko na-realize na may protection. May protection ang alahayam sa atin. Hindi lang natin na yun sa, Kasi, tingin ko dyan, sis, kasi meron kasi siyang plano sa mga oo, buhay ng mga pinipreserve, mga pinoprotektahan niya in the future, na maaring yun yung papel na, maaring yun yung role na ibinigay niya sa individual na yun na gaganapin nila in the near future. Kaya siguro, kagaya lang sa atin ngayon, naranasan natin pero nasaan tayo ngayon? Hindi sa magmamalaki tayo pero talagang pabor lang ng alahayam na kagaya ko ito napasali ako tayo, sa di ba? ganun. Oh, Saka sis, yung siguro. yung mga taong yon, baka nilalagay sa palibot natin, para kumbaga papel de liha, para tayo ay Ah, ipakinisid, pinuhin. oo. Di Oo ba? nga. Yung natuto natin kontrol ang ating emosyon, Oo. na mag-rely tayo sa Pwede. kanya, di ba? Pwedeng ganun eh. Oo. Hanggang sa mismo ang alahayam ang gagawa ng paraan na ilalayo ka, isesegregate ka. Ayan da. Mm. Yun yung napag-aralan. I mean, na-learn ko na masasabi mo na ano ka, isa sa mga tinawag niya, hindi lang siguro tinawag, pinili para sa role na gagampanan mo para sa kanyang kaluwalhatian. Kasi nga, hindi maganap ang role na yan na ibinigay sa'yo, hindi yan magaganap hanggat hindi mo yun, hanggat hindi ikaw ang gagawa noon. Yun. Ayan Walang da. ibang gagawa nun eh. Kailangan ma-fulfill yun sa pamamagitan mo kasi yan yung role ng pagkaka-create niya sa'yo. Huwag lang sana tayong iwan ng alahayam kung Um, huwag niya tayong dito, bibitawan, parang gano'n. oo. Wala siyang bibitawan, may pangako siya, 'di ba? Hangga't Oo. manatili tayo sa kanya. Sa Pangako kanyang 'yun. pagsunod. May sinasabi si Bro Dante. Oo. Bro, ano yun, bro? May mga reaction. Naalala ko yung sabi niya, iba yung personal, iba yung sa mga politiko. 'Di ba? Kasi ang politiko, mas malaki ang kanilang area of responsibility, or kumbaga sila nananagot sa buong bayan. 'Di ba? Siyempre, tama naman. Totoo. Pero ibig sabihin, ang pinapakita ko lang doon, yung emosyon, eh, Oo. natural na matutuwa ka sa pagbagsak. Kahit, di ba, kahit si King David, inaano niya eh. Sinabi niya, singilin mo yung mga ganyan, or anuhin mo, dahil binato ako. Di ba? Oo. Nag-wish siya ng masama dun sa iba, di ba? Pero, basta nasa righteousness ka, aanhin ka ng basta righteous anger yon, or righteous Oo. at nalilugay siya kinalulugdan ka niya, maaaring pakinggan niyo yun. Human kasi tayo, human. Kaya ganun. Okay.
Sige po, mga reaction pa po. Or ano, Bro Mario, baka continue meron ka tayo. pang reaction. Wala na, sis. Nakalimutan ko Yung na. mga competitor mo. Hindi bro, ang sabi mo, i-remind kita. Sabi mo kanina, iba naman yung istorya ng mga politiko. Iba naman yung Kasi case. Kasi, ganun. yung sa mga politiko naman kasi. Ah, Talagang hindi niya sige bro. maiwasan yung mga politiko, no? Ah, Yung mga politiko kasi, yeah. siyempre, kahit sino sa atin, masaya na nakikita sila na makukulong. Dahil marami silang pinerwisyo, marami silang Oo. tawag nito, hindi na biktima eh. Marami silang napahirapan. O, nagawa ng nakahirapan sa ibang tao. Siyempre matutuwa tayo doon. Pero yung personal, iba naman yun. Kasi nakalagay doon, di ba? Kapag ka natutuwa ka na ang kaaway mo na nagdudusa, babawiin ng alahayom yung parusa na yun. Kakatakot bro. Corrupted yun, bro. Tingin Ha? ko corrupted yun. Pero, Kasi ang ano naman doon, ayaw ng alahayom na madungisan nga tayo. Kasi nga, manangaan niya tayo eh. Tingnan mo si Hope, di ba? O, tingnan mo yung mga sinabi ni Hope. Kaya ang sinasabi lang ni Hope, lahat pinaubaya niya sa ating alahayom. Lahat pinaubaya niya kay Yahweh. Yan ang pagkakaintindi ko dito. Lahat pinaubaya niya kay Yahweh para hindi niya madungisan ang kanyang sarili. Kaya nga inisa-isa niya yun. Inisa-isa niya yung mga hindi niya ginawa. So kung meron man tayong kaaway o ano pa man, ilapit natin sa alahayom. Kasi yung mga nilapit ko, nagkasakit eh. Nagka-cancer, namatay. Natuwa ka ba, bro? Natuwa ka? Hindi ako natutuwa. Hindi ako natuwa. Kasi, Ang ganun. walang emosyon. Hindi masaya, Wala hindi lang. malungkot. Bahala ang aba Wala mo, lang, paano ba to? Hindi pagdududa yung nararamdaman ko eh. Parang, i-describe. Wala kasing emosyon eh. Para bang, nagtataka, gano'n. Para bang namamangha na nagtataka. Relief. Ay. Pero Parang pero Relief. parang Kasi, natatakot ka din kasi baka dahil sa no, di ba? parang yung Dahil, experience ko lang din mix bro. na walang pakiramdam na masaya, walang pakiramdam na malungkot. Pero nawala yung galit kasi Mamatay. na may kaunting kalungkutan na. Katulad nung tao na hindi ko naawa alam ka din. na sinisiraan niya pala ako. Mga kami tinuring ko na parang kapatid. Yung pala sinisiraan ako. So, hindi nagtagal namatay. At yung isa naman na sobrang naninira naman talaga sa akin, yun naman nagka-cancer sa dede, nagka-cancer. Imbis nga na maging masaya ka o ano man, o yung mga tao na na naningin lang sa akin, namatay nga. Yung isa naman, yung asawa niya, naman, may cancer, kinikimo. Yan nga yun. Hindi ko naman alam kung ano mararamdaman ko. Kasi hindi ko na makagustuhan na mangyari sa kanya. Kagustuhan niya. Lagi ko na lang sinasabi na na sa mo yan, sa mga ginawa mo yan. Kung ano man ang nararanasan niya ngayon, dahil yan sa mga ginawa mo. Pero yung kagalakan, wala eh. Wala ako nararamdaman eh. Wala. Kasi neutral. Wala lang. Consequence lang yan, bro.
saka sa mga ginawa niya. So, Ngayon, gayahin natin si King David, 'di ba? Very open siya na nagsusumbong sa alahayam. mm, Oo nga. yan ako, nagsusumbong talaga ako. Hmm. Nagsasabi ako. Very personal ang pagsusumbong niya sa alahayam. Sabi ko Sinasabi yan, niya pa kung sino yung tao na to na hinahamak siya, na sinasabi nung, niya pa na nung sinabi hinahamak ko niya nga, ang iyong pangalan sapagkat ikaw ang alahayam na aking sinasamba. Hinahamak ka niya dahil sa paghamak niya sa akin. O, 'di ba? ako Very kasi personal general si eh. si King David. Kaya General ganun yan din sa ang akin. ginagawa ko. Kapag may mga tao na naiinis sa akin o nagagalit sa akin kahit wala akong ginagawa, sinusumbong ko kay Aba. Ako, naka-general sa akin. Yung mga taong naninira sa akin. Yung mga Hmm. taong, binawasak ang aking pangalan. Yung mga taong kinukuha ang para sa akin. Actually, hindi akin eh, amin. Hmm. Kinukuha para Normal sa lang amin. naman yun. Sabi ng mensahero, hindi natin kasalanan na tayo ay magkaroon ng mga normal na pakiramdam kung ikaw ay naaapi. Pero ang lagi niyang pinapaalala, ang paghihiganti ay hindi para sa atin. Kaya lahat ng ating mga hinaing, ilapit mo sa alahayam. Kasi kapag nilapit mo na sa alahayam ang iyong mga hinaing mo, si Aba na ang bahala doon. So, ibig sabihin, ipinapaubaya mo sa kanya ang paghihiganti. Kasi siya ang Yes po. nakakaalam kung ano ang motibo mo. Yes po. Marahil, may mali din tayo, di ba? So, si Aba ang nakakaalam nun. Yes po. Ganyan ako manalangin. Hmm. Tinataas ko na lang lahat. Kasi palagi kong sinasabi niya sa kanya na na huwag niyang hayaan pahinain ako ng mga taong ito. Huwag niyang hayaan na sirain ako ng mga tao. Na masira ako ng mga tao. Lahat yun. Yun nga, ang nagiging obserbasyon ko, namamatay, nagkakasakit, nagkakagulo sila, hindi sila nakakatulog, mga ganun. May umangat, biglang babagsak, mga ganun. So, Hindi ko yung naman mga nangyayari na yun sa kanila, ibig sabihin, consequence yun ng kanilang mga pagkakamali. mga pagkakamali, mga ginawa. Oo. Oo, yun yung sabi ng sultan eh. Sabi niya, nakagawa man ng kasalanan ng isang tao, oo, pinatawad, pero hindi siya free sa consequence. Sa consequence. Oo, Pinatatawad ang kasalanan, ngunit yung consequence ay hindi inaalis. oo. Managot talaga, ano? Kahit si King David, kita mo, hindi naman inalis yung consequence sa pagkakasala niya, di ba? Oo, oo. Nagkaanak nga siya, pero pinatay naman yung anak niya. Pinaparanas ng alahayam, ano, ang sakit, yung pain na maranasan. Kaya, ako man din, Pambihira naman paano ba naman hindi magkakaroon ng consequences yung kasalanan niya, ilan ba naman ang asawa niya? Siyempre naman. Hindi, Oo, napakalaking talaga ng kasalanan ni David kasi biruin mo asawa ng iba, si yaman Uriah. mo, tapos pinatay mo pa yung pinapatay hindi mo lang, pa yung Kanaanay pa. asawa. Diba? Hmm, Kanaanay. Hmm. hindi niya si pinatay, Uriah. pinadala niya sa isang labanan na Oo hindi nga, siya mananalo. pinadala niya sa isang labanan. So, ibig sabihin, sinadya Front, niya na mamatay. frontline pa talaga. Dahil lang yan sa sa laman. Pag nanasa niya doon sa asawa. Kaya, nagsuffer din siya ng consequence. Although pinatawad siya, at humingi kasi siya ng tawad sa alayam Oo. Kaya, nung namatay yung anak niya, nagbuksa siya at kumbaga, hindi nga siya kumain Pinagluksa niya yung anak niya. Pero nung namatay na, wala na siyang nagawa.
Nagsaya na siya ulit, no? Tinanggap niya na lang kasi alam niya nakakasalanan niya yun. Mm. Pero itong kwento ni Job, hindi siya nagtanim ng galit sa alaya. Oo. Dinanggap niya lahat ito Mm. ng ng walang hinanakit, galit. Dahil alam niya, ang gumawa ng kaparusahan na ito, si Satanas nga. Oo. At hindi rin siya Oo. nagtanim na kahit ano man sa kanya na mga umapi sa kanya, nagkalimot sa kanya, humatol sa kanya, hindi siya nagtanim. Lahat ininilat, tinaas niya sa alahai. So, Napakalalim ng pagkilala ni Job sa alahayam. ang tinuturo niya dito, Mm. itaas lahat sa alahayam. Mm. Yada. Pero grabe yung tao na nagsulat nitong istorya ni Job. Sobrang kilalang kilala niya si Job. Siguro nasa mga acquaintances din siguro ni Job yan siya, no? Kasi hindi Malay mo, naman malaman. mga lingkod niya lang. Kasi parang Oo. hari siya dito eh. Mm-mm. Kilalang kilala siya sa sa nila, sa lugar nila. Kasi sabi nga pinagmamalaki siya ng alahayam dahil sa kanyang makatuwiran na gawain. Wala siyang kapintasan, walang katulad ng Oo, di kanyang ba? pagiging hospitable at matulungin. Mm-mm. Pati nga yung mga friends niya na sinabi sa mga devil advocates nga naman, tinulungan Oo. niya pala sila yun. Oo, lahat nga tinulungan niya eh. Kumbaga wala siyang nakikitang nangangailangan na hindi niya tinulungan. Oo. At saka kumbaga sabi nga pati mga kabataan ay sumasaludo sa kanya eh. Pati Mm-mm. ang mga may mga katungkulan sumasaludo sa kanya. Wow, dagdag righteousness natin yan, mga kapatid. Paano Mm. ba tayo kikilos, mamuhay ng kagaya niyan? Oo nga. Makatulong Nasabi, tayo oo, o di ba awang sabi gawa? nga na sinabi ni King Yahweh na unless your righteousness exceeds the righteousness of the Pharisees. Mhm. Oh, 'di ba? 'Yun ang Mm. kasi 'di ba masyadong yung mga Pariseo noon. Literal talaga ang kanilang pagsunod. Mm. Pero kailangan malampasan daw natin yung pagsunod ng mga Pariseo. Ano naman yun? Bukang bibig lang naman nila yung mga Mga nga, pakitang tao din. oo, paimbabaw nga. Oo. Siguro yan talaga ang attitude ng mga Canaanites. Ang sila tawag dito, Showy. nakafocus sa physical, doon sa nakikita at hindi nila Mm. pinapahalagahan kung ano ang nasa likod nun. Oo, wala silang pakialam kung may Oo. nasaktan. Kaya Yan. masyadong 'di ba? Sinabihan pa sila ni King Yahweh na kayong mga hipokrito, tingnan muna ninyo ang inyong mga sarili. So, Mm-mm. kailangan maging totoo lang tayo. Si King Oo. David nga masyadong kumbaga emotional din siya. Pero naging totoo lang siya sa nararamdaman niya. Yun nga lang, hindi siya nagsusumbong sa tao. Palaging sa Oo. alahayam siya nagsusumbong. Mm-mm. So yun Oo, ang kasi pag tinatawag na intimate relationship with oo, the alahayam. kasi kung magsumbong ka sa tao, baka yung tao naman may pinagdadaanan din, 'di Oo. ba? Usually pag nagsumbong ka, ay naku, gantihan mo yan, ganito gawin mo, ganyan, di ba? Mm.
Iuudyukan ka pa na ikaw yung maghiganti eh. Oo nga, madalas. Anyway, Okay, sige, tuloy tayo. Kabanata 32. Kabanata 32. Eliho, ang batang lingkod ni Yahweh. Liho. Kaya't tumigil na sa pagsagot kay Job ang tatlong lalaking ito sapagkat hindi nila mapabulaanan ang katuwirang sinabi ni Job bilang pagtatanggol sa kanyang sarili. Ngunit si Eliho, anak ni Barakel na Busite mula sa angkan ni Ram, ay nagalit kay Job dahil ipinawalang sala niya ang kanyang sarili sa halip na si Yahweh. Galit din siya sa tatlong kaibigan ni Job sapagkat hindi nila nagawang pabulaanan si Job. Subalit, hinatulan pa rin siya. Naghintay si Eliho bago siya nagsalita kay Job, sapagkat mas nakatatanda sa kanya ang lahat ng naroroon. Ngunit nang makita niyang nagsalita ng kasinungalingan laban kay Yahweh, ang tatlong matatandang lalaki, Eliphaz, Bildad, at Zophar, nag-alab ang kanyang galit. Kaya't sinabi ni Eliho, anak ni Barakel na Busite, ako ay bata pa sa gulang at kayo ay matatanda. Kaya't natakot akong ipahayag sa inyo ang aking nalalaman. Inakala kong ang edad ang dapat magpahayag. Ang inyong katandaan ay dapat sana ay nagbigay sa inyo ng karunungan. Ngunit ang espiritu o kamalayan sa tao ang hininga ni Yahweh, ang nagbibigay ng pagkaunawa. Kaya't hindi lamang ang matatanda ang may karunungan. Hindi lamang ang may edad ang nakakaunawa kung ano ang tama. Kaya't hayaan ninyo ako magsalita. Pakinggan ninyo ako. Sasabihin ko rin ang aking nalalaman. Magalang akong naghintay habang kayo ay nagsasalita. Pinakinggan ko ang bawat salita ninyo at buong pansin kong sinuri ang inyong pangangatwiran habang hinahanap ninyo ang tamang sagot. Ngunit wala ni isa sa inyo ang nakapagpatunay na mali si Job. Wala ni isa ang nakasagot sa kanyang mga pahayag. Kaya huwag ninyong sabihin, natagpuan na natin ang karunungan. Hayaan nating si Yahweh, hindi ang tao, ang sumuway sa kanya. Ngunit hindi naman sinalungat ni Job ang inyong mga salita, at hindi ako sang-ayon sa inyong mga argumento. Ang matatanda ay nalito at hindi na nakasagot. Nabigo silang ipagtanggol ang kanilang katuwiran. Dapat pa ba akong maghintay ngayong sila ay nananahimik at hindi na makasagot? Kaya't ako rin ang magsasalita. Sasabihin ko rin ang aking nalalaman. Sapagkat ako ay puno ng karunungan at ang kamalayan sa loob ko ay nagtutulak sa akin upang magsalita. Para akong alak na nakasara sa bote, gaya ng bagong sisidlang handang sumabog. Kailangan kong magsalita upang gumaan ang aking kalooban.
Kailangang buksan ko ang aking labi at ipahayag ang aking sagot. Hindi ako magpapakita ng pagtatangi, ni hindi ako magbibigay papuri kanino man. Sapagkat kung gagamitin ko ang pambobola, tiyak na aalisin ako ng aking may lalang. Ganda. So, may reaction ba dito, mga kapatid? Huwag ka daw mambobola. Baka tanggalin ka ng may lalang. Oo nga eh. Dapat maging totoo lang, no? Oo. Pero Huwag magang kahit na, patas. kahit na Wala bata siyang siya, di ba? kinikilingan. Oo. Oo. Sabi Wala niya siyang dito, kinikilingan. ayan no, sapagkat ako Ang ay an puno ng karunungan, Mm. kahit siya At ay saka bata dito pa. kasi, oo, nagalit siya kasi, pinagtanggol ni Job yung sarili niya, hindi yung pinagtanggol ang ano ng alayam, reputasyon ng alayam. Yung Hmm. parang sarili lang niya ang ano, paano naman yung dapat, di ba, ang pararangalan mo yung alayam eh. Hindi sinabi na niya yung mga kabutihan niya, yung na pagsunod niya sa alam, pero yung ano, yung reputasyon, hindi niya pinagtanggol. Kasi di ba na-accuse ng ano, nung Oo. tatlo yung alayam mo, hindi kanya pinapansin, napakalayo niya. Hmm. Sino ka ba para pansinin, di ba? Hindi ka na alayam eh. Pag ano, gusto nga ng alayam na lumalapit tayo sa kanya. Pero di ba, parang sinisira ng ano, masyado pinapalayo, pinapataas ang status ng alayam. Samantalang alayam ang namimili ng kanyang mga ano, mga nilikha para lumapit sa kanya. Hindi yun na justified job. Kaya nagagalit si Elihu. Hmm. So, alam mo na kung anong ano, diwa ang pumunta kay Elihu, baka yung Yahweh the Son, no? Oo. Yet, duda ko lang yun. Okay, mga ano yung komento pa. So, kung wala nang komento, tuloy natin. Kabanata 33. Ang katuwiran ni Elihu. Ngunit ngayon, Job, pakinggan mo ang aking mga salita. Bigyang pansin mo ang lahat ng sinasabi ko. Ang aking mga salita ay nagmumula sa isang matuwid na puso. Ang aking mga labi ay taos-puso nagsasalita ng aking nalalaman. Ang espiritu ni Yahweh ang lumalang sa akin. Ang hininga ng alahayam ang nagbibigay sa akin ng buhay. Sagutin mo ako kung kaya mo. Tumayo ka at ipagtanggol ang iyong sarili laban sa akin. Ako ay katulad mo sa paningin ni Yahweh. Isa rin akong hinubog mula sa putik. Hinubog mula sa putik. Kaya't hindi mo kailangang matakot sa akin, ni dapat kang mangamba sa aking kamay. Ngunit sinabi mo sa aking pandinig, at nauunawaan ko ang iyong sinabi. Ako ay dalisay, wala akong kasalanan, ako ay malinis at walang pagkakasala. Gayunpaman, pinahintulutan ako ni Yahweh na mapasakamay ni Satanas, na gumapo sa aking mga paa ng tanikala at minamanmanan ang lahat kong mga landas. Ngunit sinasabi ko sa iyo, sa bagay na ito ay hindi ka tama, sapagkat si Yahweh ay higit na dakila kaysa sinumang tao. Walang sino man ang maaaring magsabi sa kanya, ano ang ginagawa mo? Bakit ka nagrereklamo na hindi siya tumutugon sa iyong panawagan? Sapagkat si Yahweh ay nagsasalita sa iba't ibang paraan, minsan sa ganitong paraan,
minsan naman sa iba. Ngunit hindi ito napapansin ng marami. Sa isang panaginip, sa isang pangitain sa gabi, habang natutulog ang mga tao at mahimbing sa kanilang higaan, maaaring magsalita siya sa kanilang mga tainga at bigyan sila ng kakilakilabot na babala upang ilayo sila sa paggawa ng masama at iligtas sila sa kapalaluan. Upang ilayo sila mula sa hukay at iligtas ang kanilang buhay mula sa kamatayan sa pamamagitan ng tabak. O maaaring maparusahan ang isang tao sa kanyang higaan ng matinding sakit na may patuloy na kirot sa kanyang mga buto, kaya't ang kanyang katawan ay nasusuklam sa pagkain at kinasusuklaman niya maging ang pinakamailam na pagkain. Ang kanyang laman ay lumiliit hanggang sa wala nang natitira. Balat na. At ang kanyang mga buto na dating natatakpan ay ngayon ay nakausli. Siya ay nalalapit na sa hukay. At ang kanyang buhay ay nasa bingit ng kamatayan. Ngunit kung may isang sugo mula sa langit na nasa kanyang tabi, isa sa 1,000 na isinugo upang ipahayag sa kanya ang daan ng katuwiran. At kung si Yahweh ay mahabag sa taong iyon at sabihin, iligtas siya sa hukay, pinagkaloob ko sa kanya ang kaligtasan. Hayaang kanyang laman ay muling maging sariwa tulad ng sa isang bata. Hayaang siya ay maibalik sa kalakasan ng kanyang kabataan. Kung magkagayon, maaaring manalangin ang taong iyon kay Yahweh at makakamtam niya ang kanyang pabor. Mararanasan niya ang presensya ni Yahweh at siya ay magagalak. Ibabalik ni Yahweh ang kanyang kalusugan at kagalingan. At siya ay lalapit sa iba at magsasabi, ako ay nagkasala. Ako ay lumihis sa matuwid na daan, ngunit pinatawad ako at hindi pinarusahan ayon sa aking kasalanan. Iniligtas ako ni Yahweh mula sa pagbaba sa hukay, at ako ngayon ay nabubuhay sa liwanag. Ginagawa ng alahayam ang lahat ng ito sa isang tao. Minsan, makalawa o higit pa, upang ilayo sila mula sa hukay, upang ang liwanag ng buhay ay magningning sa kanila. Pakinggan mo ako, Job, at bigyang pansin mo ang aking sinasabi. Manahimik ka habang ako ay nagsasalita. Kung mayroong kang nais sabihin, sagutin mo ako. Magsalita ka, sapagkat nais kitang ipawalang sala. Ngunit kung wala kang sasabihin, makinig ka sa akin, manahimik ka, at tuturuan kita ng karunungan. Yada. So sa verse 10, alam ni Job na Yada. ang Diablo ang naggapos sa kanya. No? So, ibig sabihin, hindi nagbibigay ng paghihirap ang alahayam sa tao, kundi ang kaaway. Pinahihintulutan niya lang. Yun lang ang akin.
Pero nirefute siya verse 12 eh. Ngunit sinasabi ko sa iyo, sa bagay nito ay hindi ka tama, Mhm. sapagkat si Yahweh ay higit na dakila. Ano? Walang sino man ang maaari magsabi sa kanya, ano ang ginagawa mo? At saka, bakit ka nagreklamo na hindi siya tumutugon sa iyong panawagan? Ibig sabihin, baka sinasagot ka siya ng alayan pero sa ibang paraan. Hindi siya nagsasalita sa iyo. Mari sa ibang tao, mari sa pagbabasa, mari maririnig mo, mari makikita mo, mari sa Nirefute? panaginip. Oo. Ito, ngunit sinasabi ko sa iyo, sa bagay nito ay hindi ka tama. Sa verse 12. Kasi parang siya nagreklamo dyan eh. Gayun pa man, pinahintulutan. Ako ay dalisay. Oo, tama naman na si Satanas. May tama siya doon. Pero ang reklamo kasi niya, hindi siya sinasagot. Yung kung hindi siya Ako ay sinasagot nga. dalisay. Oo. Yun akala niya. Akala niya. Ah, oo. Yung hindi sinasagot, pwede yun. Kasi Pero madaming hindi. paraan, gumagawa ang alahayam ng mga sagot sa iba't ibang paraan na minsan hindi marirecognize ng tao. Mahirap, Oo. mahirap ano to eh. Kasi kaya siya nakapagsalita dahil sa pain. Oo. Kaya mahirap ano eh. Um, ang bakit ito? Para siyang I-justify. mahirap i-justify. O Panaguhoy niya yan eh. kasi Mm-mm. ano eh, syempre may pain na siya eh. Nagsasalita siya ayon sa kanyang nararamdaman. O Pero nararamdaman, no? hindi niya sinisisi ang alahayam dito. Wala Mm-mm. siyang ano eh, wala naman siyang sinisisi. Kaya lang, Correct. sasabi ng isa, mas Bakit higit ka na nagrereklamo? Sa verse 13 eh. Oo. ba't ka nagrereklamo? Pero Hindi lang. hindi Galit siya. natin alam kung yung salita na yon dahil lang sa kanyang opinion o ano pa man. Kasi may pain na nga siya eh. Ba't ka nagrereklamo? Saan galing yung salita niya na ba't siya nagrereklamo? Paano niya Kaya, nasabi yun? Dapat mo bang sabihin yon? Ba't ka nagrereklamo? May pain na nga siya. Nararamdaman niya lahat ng sakit. Kaya hindi ko Nabiruin mo, hindi na masyadong nga siya nakilala ng mga tao sa kalagayan niya. bukod sa physical pain, emotionally, Oo. emotional pain pa, at saka mental, sa pag-iisip. Hmm. May pain pa Na, sa pag-iisip. kumbaga sa halip na i-comfort siya ng mga kaibigan niya, lalo pa siyang pinapahina. yun nga yun eh. Ano nyo Asis, kung tama ba yung sinabi ng isa na bakit kaya nagre-reklamo? Baka hindi ganun ang pagka-deliver nun. Kasi kung ito si Eliho ay sabi bumaba Kasi sa kanya nandun ang sa ano, pamagat ng chapter na to eh. bumaba sa Ano kanya, pamagat ng ayan chapter o, na to? ang Katwiran. katuwiran ni Katwiran ni Eliho. Eliho. Kaya ang katwiran ni Eliho, ay Eliho Hmm. yun. Kay O Eliho ibig nga sabihin, hindi nakatwiran. nanggagaling sa alahayam yung sinasabi niya. Oo, ano lang yan. Hmm. According Comment. lang yan doon sa kanilang pag makataong understanding baga. Intindihan yung sinasabi niya na na bakit ka nagre-reklamo. Siyempre, emosyon emosyon, physical, at saka tong diwa mo, yung spiritual mo, na eh. Kaya lang sa spiritual, hindi natitinag nga. Gaya nga ng sinasabi natin noong nakaraan, hindi nga natinag yun. Pero mentally nga, Tortured na siya. tawag dito. Oo. Ano yan? Judgmental. Oo. Hindi ko makakuha yung sinasabi niya na na bakit ka nagre-reklamo. Parang sa Kasi tingin ko nga dito, medyo may kayabangan din itong si si Eliho. tingnan, ba? Sa Tama ba bandang yun? huli kasi, sabi niya, parang authoritative siya. Sinabi niya, Oo. sapagkat nais kitang ipawalang sala. Kasi iba nga yung diwa niya, nais kitang ipawalang sala. Ngunit kung wala kang sasabihin, makinig ka sa akin, manahimik ka at tuturuan kita ng karunungan. Hindi magsasalita ang Ano si Elihu dyan? Ano ang, ano ba ang buong pagkatao ni Elihu dyan?
Di ba advocate yan o sila ordinaryong ng bata. Hindi Bata eh. Ano daw, kumbaga dito, ang description kay Eliho ay isang advocate ng alahayam. advocate siya ng Advocate ng alahayam? alahayam. Oo. Hindi ano. kaya ganun Hindi. authority, ang kanyang authoritative, ang kanyang ba't hindi mo pinagtatanggol ang alahayam, sarili mo lang. Hindi naman sa kasi nga emosyon yung umiiral sa tao Hindi eh. pinagtanggol Pero niya eh. siya, righteousness ang inaano ni Elihu. Di ba pinagtanggol niya? Di ba inaatake nga siya ng 3? Oo nga. Parang Di ako ba wala ano naman nga, Oo, pero wala nabibitaw akong na nga siya nakitang wala ng siyang ano. pinapanigan si Elihu. Wala Hindi, pinabibitaw pinapanigan. na nga siya ng 3 eh. Di ba? Yung proof nga Oo. kaya nga sinasabi natin na hindi nga natitinag yung kanyang spiritual. Kasi nga, pinagtatanggol niya ang alahayam. Kaya nga sa bawat salita niya na hindi niya sinisisi ang alahayam, kundi si Satanas. Kaya hindi niya sinisisi ito sa alahayam. Sinisi niya sa Satanas, sa nagbibigay sa kanya ng pahirap, kundi si Satanas. Kaya hindi ko maintindihan yung sinasabi niya, no? Ito. Ito, Umpisa pa lang naman to eh. Basahin opo. natin yung mga Ito, susunod na ito sis, sinerch ko. sabi ni AI. Si Elihu ay isang karakter sa aklat ng Job sa Biblia. Siya ay isang kabataan na nagpahayag ng kanyang opinyon tungkol sa paghihirap ni Job at sa mga kaibigan nito. Si Elihu ay nagpakilala sa sarili bilang isang taong may karunungan at takot. Siya ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa mga kaibigan ni Job na nagpaliwanag na ang paghihirap ni Job ay dahil sa kanyang mga kasalanan. Aray ko. Ang mga salita ni Elihu, Mali na yan. babasahin ko lang. Sige. Ang mga salita ni Elihu ay nagbigay ng isang bagong perspektiba sa paghihirap ni Job na ang paghihirap ay hindi palaging dahil sa kasalanan, kundi minsan ay para sa paghubog ng karakter at pagtitiwala. Sobra-sobra na nga. Pero wala nang dapat hubugin pa kay Oo. Job. Wala, Kasi pinagmalaki nga siya ng alahayam eh. Na siya ay walang Challenge kapintasan. nga alahayam eh. Challenge ang alahayam. Oo. So, sige. Pero kasi, ganun ang tiwala ng alahayam kay Job. Kay Job. Kahinayaan. Itinaya ng alahayam ang kanyang itinaya ng alahayam ang kanyang tiwala kay Job. Oo. Ibig sabihin, buong buo ang karakter ni Job sa alahayam. Buong Oo. buo ang kanyang tiwala kay Job. Hindi naman siya binigo eh. Kita naman natin doon sa previous chapter eh. Talagang ipinakita niya, pinaglaban niya eh. Kaya hindi ko maintindihan itong kay Elihu. Judgmental lang. Kung ano yung sinasabi niya na bakit ka nagrereklamo. Opinion niya lang. Malamang ito. Sarili niyang perspective lang yan. Kasi nga nakikita mo na nga, di ba? Yung balat niya. Sinabi na nga yung nanggagaling yung sa balat niya, yung buto niya, yung niya, yung lungs, describe niya pa nga. Hindi. Yung impatience siguro ni Job, bakit hindi mo pa parang, bakit ka nagreklamo na hindi pa tumutugon? Hindi pa Sa ganun pa bang tinutugon. sitwasyon niya, magiging po? Masasabi mo pa ba yung impatience si Job doon? Di ba? Oo. Hindi, tumutugon siya sa ibang paraan. Hindi, ang kasi si Elihu, ay dumating siya para ipagtanggol ang ng alahayam, hindi para kay Job eh. Hindi, pinagtanggol naman ni Job. Oo. Kaya hindi ko maintindihan kung ano to si Elihu, Elihu. na para pwede, tawag nito, hindi sa, i-amplify mo na lang yung sinabi ni Job. I-amplify mo na, parang, di ba, nagkakaroon tayong question and answer, lagi sinasabi ng sultan, sige, ko pa yan, yung si Kwan, i-amplify niya pa yun. Di ibig sabihin, dadagdagan niya pa, patitibayin niya pa.
Hmm. Ito Yung hindi eh. inanawa, di ba? Dapat Ito, inanawa opinion pa lang ni na talaga. Elihu Opinion si lang Job. na talaga. Mhm. Kaya medyo ano natin to, ano ba to? Yung Hanggang saan ba yung karunungan, chapter ni Eliho? Itong chapter lang karunungan na daw to. ni Elihu. 32 hanggang Chapter 32 at Yan lang si Eliho. Yan lang siya. 32. Nalilito kasi ako eh. Nalilito ako doon sa sinasabi niya eh. Opinion lang naman. Opinion nga lang niya. Hindi, iba yung sinasabi niya dyan, no? Manahimik ka habang ako ay nagsasalita. Sabi niya, kung mayroon kang nais Authoritative, sabihin, ano. sagutin mo ako, magsalita ka, sapagkat nais kitang ipawalang sala. Saan? Ngunit Sino siya? kung wala kang sasabihin, Oo. makinig ka sa akin. Sino siya Bakit? para Manahimik iwalang ka at sala? tuturuan kita ng karunungan. Saan? Oh, bakit siya mananahimik? Sino ang Ano? magsasalita ng ganyan? Kaninong Oh, diwa ang tapos magsasalita ng ang ganyan? tuturuan Tingin kita nyo, ng kaninong diwa karunungan. magsasalita ng ganyan? Kung, Na kung ipagtatanggol si ang alahayam. ngayon, Isipin nyo na lang, baka hindi tao 'yan. Baka hindi baka iluhim 'yan. di ba? Na Kasi authoritative. ang Kaninong diwa kasi ang yan? So, pagkakaintindi ko na sa ano, kanya ngayon, let us leave it as that, at that. parang Kasi, alahayam kasi ang kung nagsasalita may, dito eh. mali Itong ano na to, dyan, parang alahayam kung ang may mali nagsasalita. dyan, babaguhin naman kahero. Yun na nga eh. The sun. Kaya dapat Parang let us Yahawa leave ang it at that nagsasalita kasi dito. Ito oo, yung diwa kinukumbat nga, kasi manahimik ka yung habang diwa ako ay nga, nagsasalita. Oh, authoritative nga nakalagay eh. dito tapos ang sinabi niya pa rito, ah sapagkat nais kitang ipawalang sala, ngunit kung wala kang sasabihin, makinig ka sa akin. Manahimik ka Oo. at tuturuan kita ng karunungan. Alahayam to. Yun na nga. Oh, Di ba? baka Kaya, si kaya King ang Yahawa siya nangyayari siguro to. yan na kinarakyan. Kung may mali dyan, mababaguhin namin. Pero wala siyang binago. Kasi alam din niya. Oh, so nagsalita dito ang alahayam kay Job sa pamamagitan ni Eliho. Sino ba? Sino ba ang advocate ng Yahawa? Ito yung Yahawa dasan. Hmm, Yahawa dasan itong nagsasalita. oo. Walang ibang advocate kundi ang ating Yahawa dasan. So, tama ba yung title? Ang karunungan ni Elihu. So, maano natin yan, maintindihan natin yan sa sunod na talakayan natin. Pagkatapos yun. Hindi yan karunungan ni Elihu. Kung Hmm. ginamit siya. Ito, nakalagay dito, ang batang lingkod ni Yahawa. Ito sa ang karunungan ni Elihu. Pagkatapos, sinabi ni Elihu, ang batang lingkod ni Yahawa. So, yung Yahawa, the Father o the Son? Baka Kung ito yung yon, ang batang lingkod lingkod ni ni Yahawa, Yahawa the Father. ang Yahawa, the Son yon. Hmm. Di ba? Pakicheck nyo po. Yung kasing dulo hindi salita ng alahayam yung dulo Makinig ka sa akin. Kung wala Yun kang nga kasi sasabihin, manahimik lahat ka. ng dito, lahat ng argumento ni ni Job ay sinagot ni Yahawa. Yan nga. Kasi siya doon, nakipagtalas-tasan siya doon sa tatlo. Oo. So pinatatahimik na siya rito. Parang ako na. Parang ganun Hmm. Basahin niyo ulit. So, ibig sabihin, parang lumalabas kasi dito na ayaw ng alahayam yung na marinig yung mga panaghoy ni Job. Hindi, nagalit kasi hindi niya pinagtanggol ang alahayam. Sarili lang niya Oo. ang pinagtanggol niya. Hindi niya pinagtanggol ang alahayam. Yun lang naman ang gist. Maaari. Hmm. Pero doon sa mga salita na yon, parang alahayam ang ang nagsasalita doon. Hindi wa ng alahayam. Saka may punto rin na
na puro paghihinagpis lang niya ang pero banda dun sa mga unang chapter na binasa, pinagtanggol niya naman eh. Kaya lang nakalimutan niya. Hindi naman siya nawala ng pagtitiwala Di ba? sa Di siya nawala alayan. ng pagtitiwala eh. Kaya nga iniisip ko kung nakalimot ba siya eh. Siyempre, Hindi niya may pain. pinagtanggol. Yun lang naman eh. Hindi niya Oo. Hindi pinagtanggol niya yung alay. pinagtanggol. Inisa-isa Oo. niya eh. Kanina. Yung sarili niya, pinagtanggol niya sa'yo, pero yung alay, hindi niya pinagtanggol. So, ibig Kahit sabihin, sa panahon natin ngayon, ganyan na ang pain na naranasan mo. Kumbaga, tinorture ko na Pero everything. ito Ano, tanong ko. diba? Ito tanong ko. Yung bang sinabi niya na hindi si Alahayam ang gumagawa sa akin ito, kung hindi si Satanas. Yung ba ay hindi pa way ng pagtatanggol sa ating Alahayam? marami kasi sinabi maraming statement ang mga na hindi totoo tungkol sa alahayam. Parang pinalalayo nila ang alahayam, na sinisira ang Oo. Kasi Dapat yon. yung mga devil's advocate, maraming mga sinasabi na hindi talaga nila kilala ang alahayam, 'di ba? So sana doon pinakilala ni Job kung sino ang alahayam. Kasi itong mga kaibigan niya nakatingin lang sa pisikal na Okay. katayuan niya. Okay. Hmm. Ma-review nga yung ma-review nga yung kahapon. Oh, Sakit kanina. reviewin mo din yung previous chapters na natapos na natin. Pero tama naman na na dapat pwede ng ganito. Dapat ang pinagdiinan niya hindi yung pain niya. Pinagdiinan niya na hindi ito pagsubok ng alahayam sa akin. Ito ay kagagawa ni Satanas. Oo, gano'n naman ang sinabi niya eh. Dapat ganun na ang Na sinabi hindi niya naman sapagkat ang buong nagbibigay ng tiwala sa akin pagsubok. ng alahayam na hindi ako pipitiw sa kanya Hmm. sapagkat ako'y matuwid at sumusunod sa kanya. Ano lang yan, sa pagiging human, tao ni Siguro Job. ito, nagpapakita din si Job na bilang isang tao. Mm. Kaya ni-remind siya rito na kahit sa kabila na ng pain o sakit na nararamdaman mo o o pangungutya o pagtalikod ng mga tao sa'yo na nag-iisa ka na lang, alalahanin mo na nandirito lang ako. Yun siguro ang na nandiyan lang ang ating alahayam at hindi siya pinababayaan. Tama yun, hindi niya lubusan na pagtanggol ang alahayam. Kaya So, ibig kailangan sabihin, kaya yung righteousness nga mas nga yun, masikip na daan talaga. Ito na yung isang halimbawa. so maaring ang nais marinig ng alahayam natin sa mga pagkakataong Kahit na dinadanas. sobrang pinupuri mo pa rin siya. Oo, siya pa rin ang bukang bibig mo. Bagamat ganun na lang. Pero hindi naman mali yung i-express mo yung pain na naramdaman mo, di ba? Hindi siya mali eh. Hmm. Talagang pakiramdam mo yun eh, na kailangan mong ilabas eh. Kasi yun na lang yung exhaust mo para Kasi maibsan. pwede na bumigay yung emosyon niya. Mm-mm. Pero hinahanap pa rin ng alahayam na siya pa rin ang bukang bibig natin. Di ba? Kaya nga itong Job story na to, maraming mapupulot dito. Oo, marami talaga. Napakayaman ng karunungan Napakayaman na nito. Itong story na to, matututunan natin napakayaman dito sa nito. aklat ni Job. Grabe. Sobra. Matututo talaga tayo kung paano ang karakter natin maging sa mga panahon ng mga ganitong pagsubok. Hmm. Parang nung elementary, hinihika ako. Mhm. Matindi yung hika ko noon. Alam niyo po ang dasal ko,
wag na ako magising. Mm. Laging ganun, ilang taon po yun, elementary ako. Tapos tapos nag 50-50 ako dahil matindi po kasi yung talagang hika ko noon. Tapos binalik niya ako. Mula noon ayoko na. Wag niya na akong kunin. Ayun na ang panalangin ko. Wag niya na akong kunin kasi masarap palang mabuhay. Mm. Naalala ko lang po. Diba? Ako nga in-isolate na ako noon. Akala ko katapusan ko na eh. Pero kumbaga, alam ng alahayam kung anong ating pagdadaanan. Gayun pa man ay hindi niya binabago kung ano ang nakaplano para sa atin. Oo. Hindi nga lang minsan natin maintindihan, ano? Oo. Hindi lang Kasi sa natin lalim ba? maintindihan na kung yung palang mga pinagdadaanan natin ay bahagi ng paghubog niya sa atin eh. Oo. Upang maging gold tayo, Oo. lumabas. Kumbaga, Kumbaga ito, ngayon oo. pa lang natin naiintindihan na tayo pala ay parang mga clay in Perlas. the potter's hand. Mm. Na kailangan mag-shine Oo, para hinuhubog magamit niya ng tayo lubos. kung ano ang design ng alahayam sa atin. Para maganap mo yung role mo Hmm. para sa kanyang kapurihan. Kaya nga may mga nagawa akong awit dati na yung ano, ah, isa lang akong isang paso ay basag na paso May na tanong pala ako. natagpuan ng alahayam May tanong at pala ako sa kanyang mga binuo. kanta. Ano yun, bro? Anong sabi po ng mensahero sa mga kanta? Lahat ba yung mga kanta na yun? Hindi yung mga period song. Hmm. Dapat natin pakinggan. Depende kasi dahil sabi niya, sinabi din ni King Yehoshua na worship me in spirit and in truth. So ngayon, ang hahanapin mo yung truth. Meron bang truth doon sa kanta na yun? Oo, kasi Meron bang pagpupuri sa espiritu doon? Meron bang tulad din, katotohanan doon? kasi maraming love song, di ba? Yung mga Oo. bayan, mga sayaw, mga mabibilis ang beat. Oo, kasi yung mga kanta naman na yan na nakukompose nila yan ayon doon sa kung ano ang inspirasyon nila sa buhay. Pero Kung nga, kung saan galing yung, babae ang saan inspirasyon galing, mo, di lahat na yata ng expression of love, yun ang content ng So, kanta mo eh. so, truth ba yung sinasamba kita? Ganun ba? Truth ba yun? Yun ay hindi yung truth kung ang pinatutungkulan mo sa awit na yun ay isang tao. 'Di ba? So, hindi mo dapat kakantahin yun kung yun ay patungkol sa tao. Pero kung ang kanta mo na yun ay patungkol kasi sa alahayam, pwede. meron isang singer, Spanish siya eh, pero English yung kanta niya. Sabi niya, nung kinokompose niya daw yung kanta niya na yun, merong parang diwa na pumasok sa kanya, na nabuo niya yung kanta na yun. Oo. Oh, ano ba yan? Yung Yung title. I let you go, Yung ano. I do, Ano ba yung kanta niya? Broken Bow. Yung Broken Bow. Sabi niya, nung sinusulat niya daw yon, para daw merong isang energy na na pumasok sa katawan niya. Yung broken bow na yun, di ibig sabihin galing sa iba yun. Hindi galing sa alayam yun. Hindi naman siya bukas. Hindi naman siya Hmm. Hindi ba? Sila pa yung lyrics.
Di ba nauso dati yung backmarking ba ang tawag doon ng mga kanta? Backmasking. Oo. Backmasking ba yun? Oo. Oo, yun. Kasi, Yung hotel. oo, doon mo malalaman kung ano ang inspirasyon ng sumulat at Tsaka yun para nga, kanino ang yung kanta na yun. sinasamba kita. Oo. Tama ba yun? Yung sinasamba kita. Diba? Mali Tama nga ba yun, yung bro. kanta na? Kasi ang pagsamba ay nararapat lamang sa alahayam. So, Ngunit ibig kung yan ay sabihin, kinakanta mo para sa tao, yan ay mali. So, Idolatry. pero yung walang kay truth Rudy doon. Aguilar na Anak, na anak, yun, okay yun. Oo, Kasi okay kwento sa yun. Oo. lalaki yun, okay. So, depende pala sa depende pala sa lyrics at na Kaya ng nga, kanta. kung kung patungkol sa alahayam ang kanta na yan, hahanapin mo yung truth. Kung mayroon bang truth doon. Ang para sa alahayam ng mga kanta, Oo. Kasi adoration. ang tumbok ng tanong ko, pag gagawa ka ba ng kanta, ah, tawag nito, palaging ba, banal, Depende nga bro kung ano ang mo, kung kanino, yung tema. oo, Oo. kanino mo inihahandog yung kanta mo. So, kung kanta mo sa asawa mo, wag naman yung kung ano ang emosyon mo nung araw O na kung iyon. ang inspirasyon mo sa araw na yon. Kung ang kanta mo ay patungkol sa asawa mo, kagaya naman ng ginagawa ni King Solomon, 'di ba? Yung awit ni Solomon, lahat 'yon ay patungkol doon sa mga asawa niya. Kaya nga sabi ng mensahero, Hindi, sa isa lang sis, ah, 1,000 ang kinompose ni Solomon, oo, bawat isa sa kanyang bawat asawa. isa Pero isa may, lang ang oo, Hebreo, yung oo, maitim. yung asawa niya na Hebreo, yun ang ang Nag-iisa lang na pinaghandugan niya nung kanta publish. niya na yun. ah, so isa Oo. lang ang hinandugan niya ng kanta, yung Hebreo lang na asawa niya. Hindi, lahat naman, Lahat lahat. Kaya Lahat. hinandugan. lang, ang 1,000 isinulat nga lang ang at kinompose isinama eh. sa Torah ay yung awit na sinulat niya para doon sa kanyang asawang Hebreo, ay Hebreya na asawa. Kaya isa lang doon ang na-appreciate ng mensahero, yung kulay ng ng asawa niyang Hebreya na maitim. Tayo magawa. Hmm. Ang laki ng dinulot na ni Solomon na kasiraan sa Israelites. Oo. Sobra. Kaya nga, Sino? kumbaga, inalis sa Sobra. kanya ang pagiging hari. Kumbaga, nahati yung kaharian dahil sa kanyang Sobra. kasalanan. Pero puring-puri siya sa puring-puri siya sa mga ano, mga puti. Oo. Puring-puri siya. Mm. Nawasak eh. Sa dami ba naman yung naging asawang puti? Hindi, tsaka nawasak eh. Oo. Layunin ng mga puti yun eh. Yung mawasak ang kaharian. Anong sabi ng mensero tungkol kay Solomon? Hindi ba siya galit? Hmm. Sinabi nga ng mensahero yung yung to, The foolishness of oo, King yung Solomon. foolishness ni Solomon ay ipinahayag niya doon sa kanyang aklat na ano ba yun, Ecclesiastes, na lahat ng bagay daw ay walang kabuluhan. So, sabi ng mensahero, Sinabi kaya niya yun?
Kaya sinabi ng mensahero na yung aklat daw na sinulat ni Solomon, yung Ecclesiastes, ay parang ano Siya yun. pala sumulat nun. Oo, siyang sumulat nun. Nasabi niya na lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Parang umiikot-ikot lang ang lahat. Oh, kasi dahil sa naranasan niya na hindi siya lumakad ng matuwid na gaya ng kanyang tatay. Nagawa niya yun sa paghahanap niya na masatisfy siya pero wala, Oo. di ba? Yung Nasa sa kanya bandang, na lahat eh. kumbaga sa Di bandang ba? huli, sinabi niya pa rin, walang ibang mabuti na gawin sa mundo kundi ang sumunod sa alahayang. Yata, buti sinabi Ang niya yun. ah, sumamba at magpuri sa alahayang. Kasi naranasan niya na nga daw, kumbaga lahat eh. Dahil sa karunungan niya, natuklasan niya ang lahat ng bagay. Naranasan niya kumbaga, lahat ng pleasure sa buhay, naranasan niya na yon. Pero hindi siya nasatisfied doon. At Sa nalaman bandang niya, huli, oh, oo, nasabi niya pa rin na wala palang kabuluhan ang lahat ng ito. Kaya dapat ang Mm. tao ay yeah. matutong sumamba sa alahayang. Kasi yun lang daw ang tanging ah, kagalakan ng tao, ang sumamba sa Napatawad ba siya ng alahayang? oo naman siguro. Pero hindi na nabanggit sa kanyang mga sulat. Pero ano kung napatawad, hindi, tingin ko Sinabi hindi. naman ng alahayam na sa panahon mo, habang ikaw ay nabubuhay, hindi ko ipaparana sa iyo ang mga consequence ng iyong mga pagsuway o mga Dahil sa kasalanan. pagmamahal kay David, sa Alang-alang anak sa kay iyong David. ama na si David. Masakit Mm. yun. Oo. Hindi dahil Kaya sa, sabi niya, dahil sa, pag nawala siya, doon niya palang mararanasan ng mga anak niya yung pagkakamali niya, yung consequence ng parang, mga kasalanan niya. Kaya tingnan mo anong nangyari nung namatay si Solomon. Nahati ang natalo. kaharian. Oo, Nagkaroon tapos ng pangangalunya ang mga Israelita. Sumamba bumalik sa sa mga dati. idolo, nagkaroon ng idolatry, hanggang sa nagkaroon na ng apostasy. So napakalaki ng idinulot na kasalanan na ginawa ni Solomon. Nahulog sa idolatry ang Israelites. Pero sabi niya, ipagsusulit ang lahat. Oo. Pagdating sa judgment, tago man, lihim man, o Oo. hayag na mga gawa. Wala talaga. Hmm. Ito yung Kaya aral niya. exciting pa bro ang mga susunod na aklat na babasahin natin. Oo, Exciting pa pero yan. pagdating kay Solomon, parang di ako excited. Tuklasin mo din Favorite kung nga ano yung eh. karunungan na binigay sa kanya. Yun Hindi nga nga ako lang, huwag mo excited nang pagdating. gagayahin kung anong pagkakamali niya. Wag Kasi ka, favorito niya yan si bagsak, Solomon eh. Oo doon nga. bumagsak ang doon bumagsak ang Israelites eh. So, habang nagkakwentuhan nga tayo, nag-umapaw ang buwisit ka sa kanya. Ganon talaga. Kasi history nga to eh. Kumbaga, sabi nga, tayo ang Parang gumagawa. hindi ko matanggap na nagkamali siya. Parang hindi ko matanggap na dahil sa kanya. Napakalaki Nawasak. ng kasalanan ni Solomon. Parang na parang sa parang dahil sa kanyang kasalanan, nadawit niya lahat. Ayun pa yung kaya may kanta sa TV na si Solomon. Related po ba? Hindi, kayo yung Bilyami lang yun, tsaka kay Ingat, Pastor ingat, Van. ingat, ingat yun sa mga baka may inggit dyan. May halong inggit yun, bro. Parang ayoko nga pagdating na kay Solomon, parang ayoko pakinggan. Aray, sige lang. O parang, talagang, talagang galit ako doon.
Kasi dati nagpapanalo sila eh, nabawi na nila eh. Nabawi na nila, na ano na nila, na nalagyan na nila parang nalagyan na nila ng perimeter eh. Oops. Tsaka takot na sa kanila eh. Hindi hindi nga ano nagtag nito, hindi nga sumusubok na nung panahon ni David, hindi nga sumusubok na ano eh, na kunin ulit eh. Hindi, di ba? Ah, talagang sobrang takot nila. Ito naman si Solomon, ano, pinainan lang ng mga babaeng ano, wala na. Pero Pinainan na bro, nila ba? mga anak niya mismo ang ang nasira. Hindi naman sila nilusob eh. Mga anak niya mismo ang naglaban-laban. Hmm. Pero oo nga, Hindi ibang pero tao. hindi ko lang nga po sabihin. Yung origin, nag, sa kanya galing. Sa kanya, sa kasalanan niya. Oo nga, Oo. kasi tingnan mo, dahil sa pagkakasala ni Solomon, nahulog sa idolatry ang Israelites. Hmm. Sa kanya yung ugat eh. Oo, Siya yung siya yung origin pinag-ugatan ng ng kasalanan. idolatry. Dahil siya mismo ay sumamba, naghandog sa mga sa mga idolo ng Talagang mga asawa ano, niya. hindi mo na maano yung Ten Commandments. Na kasi yun eh, nakasulat na yun eh. Hindi yun nakasulat sa papel eh, nakasulat na sa mga puso nila ng mga panahon na yun eh. Hmm. Nakaukit na dun eh. Eh, Yeah, yung ano na, excited tuloy kami sa The Kings. Sa Kings. yung ano, yung Oo, yung mga nakasulat na hari. dun, Oo. yung nakasulat na dun na kautusan no 1, 2, 3, 4, yun na yun. Eh talagang, di ba, na na ano eh, na tag nito, naganap sa kanya eh. Naganap sa kanya yun eh. Naganap sa kanya yung violation na yun, naganap sa kanya. Kaya hindi na mababawi talaga sa anak niya yun dahil na-violate nga yun. Kaya talaga sa anak niya, hindi talaga sa kanya eh. Ang linaw naman na nakasulat doon. Yan ang talagang ano, yung mabigat na pakiramdam yan. Yung nangyari na yan, yung ginawa ni Solomon. Kasi Kung masaya na kailan, eh, maayos na eh. Biruin mo Masaya na. ilang hari ang Di ba? dumaan. Tsaka yung mga Nasa higanteng hari. May mga higanteng 20 hari, di ba? out of 25 yata na hari ay anim lang ang matuwid. Hmm. oo, Hmm. Anim lang ang matuwid. Yun biro nga mo eh. siya yung binigyan ng talino, no, na walang kapares. Hmm. Hmm. Pero, Ano nga eh, masyado niyang, magkaiba kasi sila ni David eh. Si David kasi, dumanas ng hirap eh. Ito hindi eh. Kasi hari na yung tatay niya eh. Hindi kasi siya dumanas ng katulad ng dinanas ni David. Kasi David eh, hanggang nung bata, hanggang paglaki niya eh, puro labanan ang nangyari dun. Hindi katulad niya. Payapa na ang ano eh, ang haya-haya. kingdom eh. Oh. Kaya hindi niya nakontrol ang sarili niya siguro dito. Parang alam niyo yung yung spoiled. Born in with a golden spoon. Oh, Spoiled paigit. brat. Hmm. O hindi rin siya pilporotahan dahil sa dami ng asawa niya. Oh, dahil sa tatay niya, gano'n. O Saka di hindi naman syempre. niya makukuha ang kingdom eh. Kung hindi dahil sa nanay niya. Si Bathsheba, Hmm. di ba? Oh. Hindi niya maagaw. Hindi yung nanay lang niya ginagawa. Tsaka masakit yun, sabihin ng sabihin ng Yahawa na dahil sa pagmamahal ko sa iyong Sa tatay, sa iyong inyong ama, kay David. hindi ko Oo, ipaparana sa iyo ang mga ay masakit yun. oh. Masakit yun. Ibig sabihin, wala ka na sa radar niya. Ang nasa radar niya, yung kanyang tatay. Kaya Diba? pagkatapos ng kanyang ang baga nung namatay siya, doon na nahati ang kingdom. Hmm. At yung So, yung mga yung Israelites ano ay yan? talagang Ma, ah ma,
bumagsak sa idolatry. Masakit na chapter yan. Ayoko nga. Tapos naglaban-laban na yung mga yung mga Israelites, yung mga tribo. Naglaban-laban ang mga tribo. Oo, kaya nga tayo nasasadlak ngayon sa ganito eh. Nagkawatak-watak pa sila. Biruin mo, nasako pa sila ng Babylonian. Na hindi nga nananalo sa kanila yun. Na-exile pa sila. Syrian muna, Syrian. Oo, Assyrian, Babylonian, mga Greeks, Tapos mga Greek, Romans. Greco-Romans. Oo. Di bale, pagdating na lang doon, at medyo Overtime na mainit na tayo ng usapan. overtime na tayo ng Ay, oo. 37 na. sobra-sobra. Sige po, sige po. Oo, so mga kapatid, hanggang Bless. sa muli, maraming Bless, shalom. salamat sa Bless, ating shalom. Be mayaman na blessed. talakayan. Be blessed mga kapatid. Yada. Yada.